Bago tayo magsimula sa vlog natin ngayon mga tropa, at kung makikita nyo, bago yung ating profile picture at gusto ko lang i-shoutout si tropang Infinite Prince, at kung makikita at mabibisita nyo yung kanilang Facebook page, isa to sa mga nanonood din sa atin na kapwa natin na merong printing business. At kung kayo naman ay malapit sa Dagupan City at kung wala kayong printing business at kung kayo ay nanonood sa akin, kung gusto nyo mag-avail ng mga printing na makikita nyo dito sa kanilang mga page, i-message nyo lang sila. Tinitiyak ko, napakaganda talaga ng gawa nila. Shoutout din sa mga nagko-comment at nagme-message sa atin. At ang topic pala natin ngayon, kung makikita nyo dito sa ating isang camera, bumili tayo ng QWAF vinyl sticker na matte, at ito yung kanilang bagong design na matte vinyl sticker na merong 20 plus. Makikita natin dito sa kanilang packaging na bago na kulay green, perfect for pigment ink, inkjet sticker. At hopefully etong sticker na to ay hindi kagaya nung dati nila na design na ganito. At mga tropa, etong kanilang lumang vinyl sticker meron na ring panibagong packaging, pero etong kulay green na packaging ay bago nilang produkto to na vinyl sticker, dahil yung luma nilang vinyl sticker na nakikita nyo dito sa ating GoPro, eto na yung kanilang packaging, naging kulay pink. Kung makikita nyo, old packaging, eto na yung bago nila. At for sure, base naman dito sa online app na to, dito sa QWAF, at kung sino man tong distributor na to, ayan, nakalagay na old packaging, inkjet sticker. Eto yung non-waterproof na luma nilang vinyl sticker, at ito yung bago nila. Ayan, makikita nyo, may nakalagay na waterproof talaga. QWAF white glossy and semi-clear transparent vinyl inkjet sticker. So kung gagamit kayo ng mga transparent, ay highly suggest na yung dati pa ring design yung gamitin ninyo, kasi ito semi-clear lang siya. Pero ngayon, ang nabili ko lang na sticker ay yung kanilang matte vinyl. Hindi ako bumili ng glossy kasi baka masayang. Siguro sa susunod na vlog na lang natin. Ito ang content natin ngayon. Pagko-compare muna natin siya side by side dito sa luma at dito sa bago. Unboxing muna natin siya. Nabili ko nga pala to 150. Sa mismong QWAF Philippines ko pala siya nabili. At ang na-experience ko naman talaga dito sa QWAF, ang pinaka-ayoko lang talaga yung talagang tumitikwas siya or yung tumitiklop talaga siya kahit na ilapag mo lang siya somewhere out there. Eto, makikita nyo, medyo matagal na siya sa akin, pero tumiklop siya within a month pa lang or a week pa lang na wala siyang nakapatong. And hopefully, etong bagong design na QWAF vinyl ay sana hindi siya tumitiklop kagaya netong luma. At sa mga next vlog natin, piprintan natin etong bagong QWAF vinyl na matte, idadaan natin siya sa pigment printer natin, at yung isa ay dye ink. Ipagko-compare natin siya at iwa-waterproof test din natin sa part 3. So yung part 1 natin, side by side comparison muna. Kukuha lang ako ng isa para mas malinaw yung pagkakakita natin. Medyo tanggal muna tayo ng shades. Sa feels mga tropa, parang feeling ko parang dating QWAF pa rin siya. And open natin tong non-waterproof. So kumuha na ako ng tig-isa nila. Ang una kong napansin, etong matte na bago, etong kulay green, sobrang puti niya to the point na white matte vinyl. Etong luma, meron siyang tipong pagka dirty white. Hindi siya ganung puting-puti. Pero sa feels, medyo manipis etong bago. Kung ikukumpara mo siya dito sa luma. Etong luma nila, medyo may pagkakapal siya. When it comes naman sa backing paper, makapal talaga yung backing paper netong luma, kaya siguro tumitiklop din to. Pero when it comes dito sa bago, ang una kong napansin, medyo meron siyang pagkanipis. So, tignan natin, ang pinaka-importante kasi para sa akin, yung pantay, yung pagkaka-A4 niya. Alam nyo naman mga tropa, yung issue netong lumang QWAF na vinyl, kahit glossy, kahit matte, hindi siya pantay ng pagka-A4. As in yung meron siyang sobra sa dulo. Etong bago, side by side comparison ko, sakto naman siya sa A4. Kasi kung mapapansin nyo, makikita nyo dito sa ating GoPro, yung nasa ilalim, eto yung ayoko talaga sa luma, yung lagpas siya sa A4. So far, etong bago, siguro sumakto na. Sa tingin ko, sakto na siyang A4. Mas manipis yung bagong design, mas manipis yung vinyl sticker, mas manipis yung backing paper. Pero yung
karakteristik ng pagiging kuwaf na vinyl sticker, nandun pa rin siya. Yung parang meron siyang pagkakarton. Kasi mga tropa, to tell you honestly, yung Yasen at yung iTech na vinyl sticker, yung pakiramdam ko sa kanila, sa pagiging vinyl sticker nila, mararamdaman mo yung tipong pagka-plastic talaga. Eto sa mga kuwaf na vinyl, nararamdaman mo yung parang texture ng karton. Mas mabigat to sa pakiramdam pa lang. Etong luma, eto yung luma mga tropa, eto yung lumang design. And then etong bagong design, sa pakiramdam ko medyo mas magaan siya ng dihamak. Parang nabawas ata yung kalahating weight netong bago. Eto mas mabigat, siguro eto yung full weight. Siguro ayun yung ginawa nilang way around dito sa bago nilang inkjet sticker na vinyl. Bukod dun sa mas maputi, para sa akin mas maganda yung maputi na vinyl sticker kasi mas lumalabas yung kulay ng pigment ink talaga. Kaya siguro hinighlight nila dito yung perfect for pigment ink kasi mas maganda talaga na yung coating puting-puti talaga kung ikukumpara mo dito sa luma. And ano pang pwede natin ma-check dito? Siguro mamaya ipapatong ko sila sa flat surface and sa part 2 natin, titignan natin kung kumuluntoy ba siya. Kasi usually etong luma, kahit na ilapag mo lang siya mga 30 minutes or 1 hour, kumukuluntoy na siya. And sana hindi natin siya ma-experience dito. At inuulit ko, sa part 2, piprintan natin to sa upper part, pigment ink. Sa pinakababa naman ay dye ink. And sa part 3, kukompare natin yung pagka-waterproof niya. So napansin ko lang dito, 150 20 sheet plus 2. Kumbaga mas makakamura ka, no? Kung user ka talaga ng kuwaf na vinyl, ay highly suggest na ang bilihin mo na yung bago nilang design, di ba? Pero kung talagang stick to the oldies ka, kumbaga kung mas nasanay ka na sa luma, eto na lang yung gamitin mo talaga. Pero syempre, kapag merong mga bagong produkto, mas maganda yon. Kaya nga, eto, gagawan natin siya ng vlog. Salamat nga pala sa mga nagsasuggest ng mga contents natin na pwede natin i-line up. So, quick recap lang para matapos na yung vlogs natin. Unang-una, mas maputi etong bago kesa dito sa luma. Mas magaan yung bago kesa sa luma. Mas saktong A4 etong bago kesa sa luma. At yung sa backing paper niya, mas mararamdaman mo na mas manipis. At mas manipis din yung kanyang vinyl sticker kung i-compare mo din siya dito sa luma. Sa part 2, sana hindi natin ma-experience yung sumasabit yung bawat kanto niya para hindi masira yung ating printer head. Kasi dito sa lumang vinyl sticker, sumasabit talaga yung pinaka-edge niya. At doon nagkakaroon ng problema yung ating output. Kung gusto nyo rin itry etong kuwaf na vinyl na bago, ngayon meron silang 20 plus 2. Hindi natin alam kung lifetime na to or hanggang kailan yung bonus na plus 2. Siguro marketing strategy na lang muna nila siguro to para syempre alam nyo naman promotion pag bago, 'di ba? At yung white glossy niya 160 pesos. Yung semi-clear naman niya 160 pesos din. So far, ang tinesting ko pa lang yung matte vinyl. And sa mga susunod, titestingin natin yung glossy na vinyl na bago. Meron din akong naka-line up na Yasen na glossy. Titignan natin kung maganda rin yung kapit niya sa paggamit natin ng pigment ink. So far, dito muna tayo magpo-focus sa bagong vinyl sticker ni Kuwaf. I can highly say na talagang bagong produkto ni Kuwaf etong vinyl na matte na to. Kasi kung ikukumpara natin dun sa pinakaluma, ibang-iba. Hindi lang siya nagbago ng packaging, mismong bagong product siya. Pero eto mga tropa, nakikita naman natin na nakalagay new packaging. Kumbaga eto na yung luma. Ayan na, kulay pink na. At yung glossy, ayan, kulay sky blue. At yung transparent, eto. Kung user kayo ng mga transparent na sticker, siguro eto na yung gamitin ninyo. New packaging siya. Kasi ako, personally, eto pa rin yung ginagamit ko talaga, Kuwaf. Pagka dating sa transparent. Kasi transparent na transparent talaga siya. At etong mga kagaya nito, semi-clear lang. Kagaya ng mga iTech, semi-clear lang yan. Hindi siya ganun ka-transparent. Kaya hindi ko siya ginagamit. Maganda kasi sa mga kandila, yung transparent, dun ko kasi ginagamit yon. So, sa tingin ko, dito na natin tatapusin to. Part 2, abangan nyo yung vlog natin tungkol dito sa comparison natin. Like, share, and subscribe. Inuulit ko, wag magpapauto. Bye! Chill lang, relax, ngiti, ngiti, ngiti. Chill lang, relax, ngiti.
Kahit buhay di ganong kadala. Purchase your tracks today. Chill lang, relax, ngiti